Ito yung problema mga ka-rules. Ito yung problema natin kapag ito yung ginagamit nating painuman ng ating mga sisiyo. Tsaka yung beddings natin ay rice hull. Kasi sa ganitong edad ng ating mga sisiyo na isang linggo na nila, yung usual na ginagawa nila ay nagkakalaykay sila sa sahig. Kaya kung papansinin nyo dito mga ka-rules, natatapunan ng rice hull itong kanilang inuman, itong waterer nila. Kaya yung kanilang tubig ay hindi na makakadaloy ng maayos kasi nahahaluan ng rice hull. Ito, tulad nito. Tapos papalitan na lang natin tong ilaw mga ka-rules. Ito ay 25 watts, papalitan natin ng 9 watts. Hindi ito masyadong mainit, pero ito na yung gagamitin ko kasi hindi na masyado nilalamig itong mga sisiw ko kasi sarado naman yung kanilang kulungan. Mas maliwanag siya, kaya lang hindi siya mainit. Pero okay na rin. Okay na rin yung ganito. Masisigla na yung mga sisiw natin. Ngayon ay saradong 1 week na sila ngayon. So, malalakas na sila, masisigla pa. So gumagamit tayo mga ka-rules ng Vitracin Gold. Silipin natin mga ka-rules yung sitwasyon ng ating mga sisiyo gamit ang 9 watts na ilaw. So titignan natin kung ano yung behavior nila. Ayun mga ka-rules, so sisilipin natin. Bubuksan ko tong takip na. Ayun, tahimik sila mga ka-rules. So sa ganitong design ng ating brooding pen, so makakatipid talaga tayo ng kuryente. Kasi kita nyo naman mga ka-rules, tahimik yung ating mga manok, yung mga sisiyo natin. Yun. 9 watts lang yung ilaw na ginamit natin. Yung purpose lang nito ay hindi na magbigay ng init, kundi para magbigay na lang ng liwanag, para maliwanag dito sa loob, para kahit hating gabi, anong oras ay pwede silang kumain at saka makainom ng tubig. So tuloy-tuloy yung pagkain nila dahil maliwanag dito sa loob. So ito na lang yung pinaka-purpose ng ating ilaw mga ka-rules. Ito ay after 7 days, no, ng ating pag-aalaga ng ating sisiyo. So solusyonan natin ngayon yung problema natin dahil sa yung waterer natin ay nalalagyan ng mga ipa dahil sa yung mga sisiyo natin ay nagsisimula ng pagkalaykay. So i-revive natin tong ating kulungan. So ito mga ka-rules, medyo madumi yung ating waterer. Daming ipa dahil sa nagkakalaykay na yung mga sisiyo natin. I-revive ko yung ating kulungan. So, lilinisin ko muna to. Ito mga ka-rules, daming ipa. So hindi maganda
kapag mayroong ipa. Actually, malaki na rin yung mga sisiw natin. Hindi na rin sila masyadong delikado sa lamig. Kaya i-revive natin to. Tanggalin ko to. Tanggalin natin ito mga karuls. Tapos yung laman nito ay ilalagay natin ito sa tanggalin natin to mga karuls. Kasi malaki na sila mga karuls. So i-extend natin yung space na ginagalawan nila. Tanggalin natin to. Kasi matatanggal-tanggal naman to eh. Tanggalin natin to. Ito mga karuls, tanggalin natin to. I-revive lang natin ng konti mga karuls. I-revive natin ng konti. I-revive natin. Konti lang. Tapos ito, nagagalaw-galaw naman ito. Lagay natin dito. Lagay natin dito. Okay, ganyan. Tapos, ito yun karuls. Ito yung diskarte ko karuls.
Tanggalin ko to mga ka-rolls. Ito, tanggal to. Tanggalin natin to. Tapos, ito siya. Yan, ito siya mga ka-rolls. Medyo mabagal lang yung paggalaw natin kasi nag-iisa lang tayo eh. Ito yan ka-rolls. Oh. Okay. Yan. Babalik ko yan dito. So, lagyan natin ng kahoy mga ka-rolls para hindi masugatan yung mga sisiyo natin. Ito. Temporary lang to ka-rolls para hindi lang masugatan yung mga sisiyo natin dito kasi matalim tong yero eh. So ito mga ka-rolls, ito yung dadapuan nila kagabi para hindi sila lamigin. Tapos dito naman natin ilalagay yung ating mga yung kainan nila at yung inumin para hindi matapunan ng rice hull yung kanilang inumin. Spread lang natin ganito. Bago pa naman tong tong rice hull. Magdadagdag na lang tayo ng rice hull mga ka-rolls. Magdadagdag tayo ng rice hull. Yeah. Okay. Ito yun. Kasi mas gusto nilang maglaro sa rice hull. Dagdagan na lang natin.
Ito na mga ka-rules. Yan. Sigurado malinis na itong inuman nila. Kasi malayo na sa rice hull. Ito. Ito dito. Tapos dito natin ilagay sa gilid yung kanilang para malayo doon sa ilaw. Dito yan. Ito na yun mga ka-rules. Paggabi, dito sila sa may rice hull. Dito sila magpapainit. Kasi magmi-minimize na ako ng paglagay ng ilaw. 9 watts na lang yung ilalagay kong ilaw para na lang sa liwanag. Tapos, yung inumin nila dito, malayo to sa ilaw para hindi siya mag-init. So, pag gusto nilang kumain at uminom, so malinis na yung pupuntahan nila. Kasi yung mga dumi nila, mahuhulog na yan dito. Doon sa baba mga ka-rules, mayroong rice hull para pag dumumi man sila doon ay sasaluin ng rice hull. Tapos tatambak-tambakan na lang natin ng paunti-unti para hindi mangamoy. So ito yung pinaka-design natin mga ka-rules. Simple lang. Pagkatapos mamaya o paggabi, babalik natin yung yero tsaka yung takip niya para ma-safe sila sa mga pusa, daga o kaya sa ahas. So hanggang dito na lang mga ka-rules. Hanggang sa muli. Bye-bye. Huwag po kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.